Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, pagtatayo ng military base ng China sa Panatag, sinagot ng Philippine Navy. Sinabi ng Philippine Navy noong Martes na wala itong nakitang base militar ng China o pag-deploy ng missile sa loob ng Panatag o Scarborough Shoal, kahit na ang China ay nagpapanatili ng patuloy na presensya sa dagat na sakop ng Pilipinas, sinabi ni Navy spokesperson para sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang monitoring ay nagpapakita ng presensya ng People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard, at Maritime Militia vessel sa paligid ng Panatag Shoal, ngunit walang naobserbahang konstruksyon. Nilinaw ni Trinidad na anumang missiles na binanggit sa mga pampublikong ulat ay nasa barko ng China, hindi sa loob mismo ng shoal. Ang pahayag ng Navy ay dumating matapos sabihin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, na ang China ay nag-deploy na ng mga missile sa Scarborough Shoal at inilarawan ng lugar bilang isang epektibong base militar. Our monitoring is that the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia in Scarborough is there. We have not monitored any construction on Scarborough Shoal, except for the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. It is safe to assume that warships would be armed with different missiles. So missiles aboard warships could be also the same. That could have been what the good ambassador was referring to. Not inside the shoal, but on board the ships. Nilinaw ng mga komento ni Trinidad na habang naruroon ang mga barko ng China, walang permanenteng base o missile deployment ang nakita sa shoal mismo. Karamihan sa lugar na yun ay nananatiling nasa ilalim ng kontrol ng China kasunod ng 2012 standoff sa Philippine Navy. Sinabi ng Navy na ang Armed Forces of the Philippines ay tumugon sa mas maraming patrol, pinahusay na kakayahan sa pagpapanatili, at pinahusay na infrastruktura sa mga sinasakop na isla upang palakasin ang seguridad sa dagat. Their presence in our EEZ, their illegal presence, is not only limited to Bajo de Masinloc, but even the other features in the West Philippine Sea. They have a semi-permanent presence already in the West Philippine Sea and in Bajo de Masinloc. The shift of the AFP to the comprehensive archipelago defense posture, as mentioned by the SND in 2024, is in response to the threats to our maritime domain. We have increased our patrols, we have improved our support and sustainment capability, we have improved and developed the capability of the islands to sustain our forces. These are all geared towards the maritime domain and securing and protecting what is rightfully and legally ours. Senator Erwin Tulfo at Chinese Ambassador nagkasundong idaan sa diplomasya ang usapin sa West Philippine Sea. Inilarawan ni Senator Erwin Tulfo na naging productive ang kanyang pakikipagpulong ngayong Lunes kay Chinese Ambassador Jing Quan, hinggil sa mga isyu sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang panig na panatilihin ang direktang diplomatikong pag-uusap sa halip na magpalitan ng mga pahayag sa publiko para maiwasan ang lalong pag-init ng tensyon. Well, it was productive. Both of us agreed na open yung continuous diplomatic meetings rather than public discourse, rather than magbanatan sa on-air, social media, newspaper. Sangayon siya na sana laging gano'n, may meeting nila para to advance further itong better the relations between Philippines and China. So, ibig sabihin po ba nito ay matitigan na yung pagbanat ng embassy through their Facebook account, pagbanat sa mga senador and ibang officials? Well, actually, ang sinasabi lang based doon sa meeting na napag-usapan, hindi naman napag-usapan yan, pero ang napag-usapan namin is yung they are very excited din doon sa Code of Conduct na tinatapos between China at saka ASEAN countries, Malaysia, Vietnam, Philippines, and Brunei. So hopefully by December matatapos na yon. So meron tayong Code of Conduct. Tapos isa pa, by end of March, pabalik na rito yung Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard. Instead na magbanatan sila dun sa West Philippine Sea, South China Sea, magkaroon na lang ng cooperation like patrol, search and rescue, clean up, yun yung nabanggit ni Ambassador Jing.
Sir, ano pong output ni Secretary Lazaro dun sa meeting? Ang sinasabi ni Secretary Lazaro, yung Code of Conduct na minamadali nila. Tapos, every month, starting March, mayroong dialogue meeting kasama yung other countries na claimant sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Ganon din ang China. So, ongoing ito. Kaya, sabi ni Secretary Lazaro, hopefully, matatapos ito by December. Sir, present po ba sa meeting yung dalawang spokesperson ng embassy? Si Li Jinping at si Go Wei? Hindi, may kasama siyang dalawang other officials sa embassy. Hindi ko na tinanong, pero ang importante nandun si Ambassador Jin. Yung pagdating doon sa resolution ng Senate, wala naman daw siyang magagawa doon. I mean, karapatan ng Senado, yung mga senador na sumagot. Yun lang yung napag-usapan namin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.